Kumusta kayo? Ako po si Brother Joseph Paliligan, ang inyong kalakbay. At welcome sa ating serye ng pag-aaral ng ating pananampalataya kung saan mas lalo nating kikilalin ang ating pananampalatayang Katoliko. Napag-usapan na natin ang binyag at ang banal na Eucharistia. Ngayon naman, pupunta tayo sa ikatlong sakramento. Dito, pinagiging ganap ang ating pagiging Kristiyano at ang ating pagiging Katoliko. Pero bago muna lahat yan, pasok muna tayo. Bago natin ipagpatuloy mga kalakbay ang ating discussion regarding the sacrament of confirmation, alam ko hindi sapat yung ating mga naging discussion regarding the sacrament of the Holy Eucharist. Sa buong linggo ng ating pagdinilay na nakapost sa ating Facebook page, ating binigyan ng pansin ang banal na Eucharistia. Actually, ito po ang laman ng ating ebanghelyo simula noong 1,000 hanggang sa ngayon. At ngayong araw na ito yung pinaka-crucial kung saan dahil hindi matanggap ng mga tao nung mga alagad yung sinasabi, ako ang pagkain nagbibigay buhay, that you are going to eat my flesh. Hindi ito agad matanggap ng mga tao. At marami sa kanila ang nag-aalisan. Pero tinanong niya ang kanyang mga alagad, kayo ba? Aalis din ba kayo? At ang sabi ni Pedro, saan po kami tutungo, Panginoon? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya sana, katulad ng ating mga apostol, patuloy tayong tumanggap, patuloy tayong magsumikap na tanggapin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kasi ang banal na Eucharistia ay ang ating Panginoon. At ngayon, ating simulan ang ating talakayan hinggil sa sakramento ng kumpil. Ang kumpil ay minsan din lang nating tatanggapin, katulad ito ng binyag. At ang tawag nga sa sakramento ito ay sakramento ng Espiritu Santo. Sa Ingles, tinatawag din itong Holy Ghost or Paraclete. Naalala mo ba nung bumalik sa Jesus sa Nazareth? Ito yung simula kung saan ginawa niya o sinimula niya ang kanyang public ministry. At binasa niya doon yung bahagi ng aklat ng Propeta Isaiah. At ito yung nasusulat doon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Hinirang niya ako upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Mababasa natin yan mga kalakbay sa Lucas chapter 4 verse 18. Boom! Doon nagsimula mga kapatid. Yun ang patikim ng kumpil sa Biblia. Tapos, basa din natin sa mga aklat ng mga apostol, sa mga gawa ng mga apostol, at sa mga sulat ni San Pablo. Paulit-ulit na ibinanggit doon yung pagpapatong ng kamay at ang kaloob ng Espiritu Santo. Iba ito sa binyag mga kapatid. Ito ay may mas malalim na grasyang ibinibigay sa atin. Kung tutuusin, ang kumpil ay parang official na pagbuhos ng Espiritu Santo sa iyo. Siya yung tinatawag na tagapagpabanal sa tatlong persona ng Santissima Trinidad. Naalala mo ba yung Pentecostes? Grabe yun. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol sa pamamagitan ng banal na apoy. Talagang very epic yung dating na yun. At dahil doon, biglang nagbagong lahat. Mahigit 3,000 mga kalakbay. 3,000 ang nagpabinyag at sumali sa simbahan. Ganun kalakas ang impact ng Espiritu Santo mga kalakbay. Isang iglap lang, pwedeng baguhin ang buong buhay mo. Basta bukas ang puso mo sa mga grasya ng ating Panginoon. Totoo yun mga kalakbay. Ang sakramento ng kumpil ay tumutulong sa atin upang maging sundalo ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin mga kalakbay, hindi lang tayo basta Katoliko, kundi matapang na saksi ng ating Panginoon. Pinagiging buhay tayong saksi sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil. Isipin mo ang mga apostol. Panahon ito ng matinding kaguluhan. May mga hukbo, may mga dayong mapang-api, at noon napakaigli ng buhay. Pero dahil nakita nila yung himala ng ating Panginoon, lalo na yung muling pagkabuhay niya. Kaya
tinaya nila ang kanilang lahat. Yung lahat-lahat sa kanilang buhay, talagang ibinews niya. Pero kahit ganon, meron pa rin silang takot, pero ang mahalaga, because of the Holy Spirit, napagtagumpayan nila ang takot na yun. Kaya nga, kailangan nila ng superpower ng ating Holy Spirit para kayanin nila kung ano man yung dumarating na pagsubok sa kanilang buhay. Ang iba sa kanila, namatay. At marami sa kanila talaga ay namatay upang ipagtanggol ang ating pananampalataya. Mga kalakbay, ganun din po sana tayo ngayon. Sana, kung gutom ka sa katotohanan at sa tunay na biyaya ng Espiritu, ang kumpil ang magpapatibay sa iyo para ikaw ay manindigan, magpatotoo, magmahal ng walang takot. Kaya nga mga kalakbay, tumutok tayo sa ating palagiang talakayan hinggil sa ating pananampalataya. Kasi, alam niyo mga kalakbay, kung matututunan mo ito, maisasabuhay mo ito. At kung maisasabuhay mo ito, mamahalin mo ito. At kung mamahalin mo ito, kailanman mga kalakbay, hindi mo ito uiwan. Ako po si Brother Joseph Paniligan, ang inyong kalakbay. At ito po ang The Sacrament Series. Hanggang sa muli at sa susunod na episode, ingat po lagi tayo, pagpalain tayo ng buong may kapal.